Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang Pilipinas sa mga mamumuhunan sa bansa kasunod ng isinagawang Philippines-Korea Business Forum na dinaluhan ng mga Korean business leader. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Handang-handa ang Pilipinas sa mga mamumuhunan. Tiniyak yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Philippines-Korea Business Forum na dinaluhan ng mga Korean business leader, maging ni South Korean President Lee Jae-myung. Anang Pangulo, puspusan din ang ginagawang reforma ng administrasyon para masiguro na kampante ang mga kumpanya na maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas. Kaya nalaman ng pagpapadali ng mga proseso at pagpapababa ng cost of doing business. Through the Create More Act, we are opening the door to bigger investments that bring real opportunities to our people. We are supporting qualified projects that invest at least 50 billion pesos or create at least 10,000 jobs. They mean more business rising up, more Filipinos employed, and more families given the chance for a better life. Complementing this law is the Capital Markets Efficiency Promotion Act. We have streamlined the tax system for financial transactions, reducing the stock transaction tax from 0.6% to 0.1%, making equity investment more accessible and the creation of capital more efficient. Ibinida rin niya ang iba pang hakbang ng pamahalaan gaya ng pagpapatupad ng Amended Foreign Investments Act na nagpapababa ng capital requirement para sa mga startup foreign business. Gayon din ang Amended Retail Trade Liberalization Act na nagpapababa naman ng capital requirement para sa mga foreign retailer. By removing unnecessary pre-qualification requirements, we shorten the process for doing business while ensuring healthy competition that benefits Filipino consumers through better choices and fairer prices. In addition, Executive Order Number 18, Series of 2023, created the Green Lanes for strategic investments. These Green Lanes streamline permits and approvals for these high-impact projects which we are promoting. Nabanggit din ng Pangulo ang pagkakalagda sa mga kasunduan sa pagitan ng mga kumpanya ng Pilipinas at Korea na ayon sa kanya ay hindi lamang makatutulong sa ekonomiya ng dalawang bansa kundi magpapalakas na rin ang kooperasyon sa pagitan nito. Saklaw ng mga kasunduan ng mga sektor ng shipbuilding, nuclear energy, aerospace, critical mineral supply chains, retail at health and wellness. All of these will ripple into significant partnerships that will generate projects, investments, and, of course, livelihood. So to our partners from Korea, your investment in the Philippines reflects a strategic and forward-looking decision. Sa huli, hinimok ng presidente ang South Korea na maipagpatuloy pa ang nasimulang matatag na pagkakaibigan tungo sa tagumpay na pakikinabangan ng dalawang bansa. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.